Ngayon kahit na marinig ng mga loyalist Marcos yan, kung nanonood kayo, ang bobobo nyo eh. Dati sigaw doon, sigaw na sigaw, wag kang bobo. Pati sigaw doon, bobo na rin ngayon. Yan si Kimbo, isa-isahin natin. Sige sir. Komunista yan noon pa. Tapos kung makapagtanong sa BP, bastos. Mr. President, kung talagang hindi ka addict, magpa-drug test ka. Sabihin sana magbago na eh, kaso kahit na anong gawin pagbabago, wala eh. Kahit na ata 10 albularyo, susuko. Grabe eh. Grabe yung kadimonyohan. Kaya nga ako, no? Harap-harapan tayo sinampal sir eh, no? Grabe talaga yung binaboy tayo, harap-harapan eh. Grabe. Kumbaga, pati yung mga tao, sinuportahan siya eh. Dami eh. Dami sinuportahan sa kanya eh. Kaso nasayang eh. Sayang, nakakapanghinayang. Sayang. Kung kaharap mo siya ngayon, sir, ano yung mensahe mo sa kanya? No, ngayong birthday niya. Kung kaharap mo siya ngayon. Ngayong birthday niya po. Anong mensahe mo sa kanya? Kung kaharap siya, sabihin mo sa kanya, unang-una, Mr. President, naniniwala ka bang may Diyos? Siyempre, sasagot yan. Ang sasagot niyan eh, Ismail eh. Ganyan siya magsalita eh. Kapasin nyo yung mga panay, tapos biglang speed eh, biglang yung English tapos na. Sabihin niya meron. Kaso ang tanong, kung meron siyang Diyos, nasa puso niya ba? Dinadala niya ba sa puso? Tingin ko hindi eh. Kasi kung may Diyos yan, hindi yan numero 1 sinungaling eh. Ako dati pala mura kaso tinanggal ko eh. Numero 1 sinungaling eh. Minsan talagang gusto mong madulas na PI ka, sinungaling ka eh. Sinabi niya yung flood control, libo-libo. Eh pala wala palang master plan. Putang ito. Diba? Wala palang master plan, libo-libong flood control. Yung kaibigan ko hindi binabaha dati, ngayon binabaha. O, ano sabi niya? Sa kanya na lang ha, putang inang BBM yan. Ang yabang-yabang na libo-libo yung flood control, ngayon pala wala. O. Pangalawa, yung sa kay OJC, sabi niya yung mga pumasok doon, mga walang barel. Lahat na pumasok, ano eh, ready sa gere eh. Hindi karga sir eh, no? Diba? Alam nyo, hindi ko alam kahit na siguro Diyos ang magsasalta sa harap ng social media, hindi pa rin niya matatablan eh. Yan, sina yung asawa niya, sina Lisa, grabe kayo. Super Joseph, hindi kayo pangmasa eh. Hindi sir, kayo pangmasa. Anong komento mo doon sir sa kaya kayo umupo dyan para lang sa pera eh, para mahawakan yung mga ninakaw nyo eh. Dati hindi ako naniniwalang nagnakaw yung tatay nyo, yung nanay nyo. Kaya kayo pinoto ng tao, alam nyo kung bakit? Kahit na ako, kaya ko yun dinala. Para patunayan nyo na mali yung bintang sa inyo. Pero hindi nyo pinatunayan. Mr. President, hindi mo pinatunayan yung bintang sa iyo. Hindi mo pinatunayan. Lalo ka pang malala. Lalo ka malala. Pero nyo, ano nangyayari ngayon? May secret martial law na nangyayari. Diba? Nadulas na nga si ano yan. Meron eh. Mapa FB, nakipag-negosasyon sila sa Meta, sa Google, lahat eh. Bakit? Kasi tinatanggal nila yung mga nagsasabi ng katotohanan. Inaalis nila. Kaya ano ipin sa utak ng tao, palay kasi nungalingan. Ganyan ang nangyayari ngayon. Sobrang sama ng mundo ngayon, sobra. Tayo mga Pilipino, nagkakahiwa-hiwalay tayo dahil sa politika eh. Merong kumakampi sa inyo, merong kumakampi dito. Ang sama, yung kumakampi sa inyo, sa mali pa. Sa mali pa yung kumakampi. Ang lakas ng hatak na kasinungalingan eh. Ang lakas. Sa kayo nakakita ng gobyerno na mayat-mayat nagpa-party sa Malacanang. Ngayon lang. Ngayon kahit na marinig ng mga loyalist Marcos yan, kung nanonood kayo, ang bobobo nyo eh. Dati sigaw doon, sigaw na sigaw, wag kang bobo. Pati sigaw doon, bobo na rin ngayon. Grabe. Alam nyo kung bakit kayo ganyan? Pati yung mga milita, yung mga PNP, kung bakit ganyan? Dahil sa pera. Alam nyo ba na ang laki ng binibigay ng gobyerno ngayon sa mga general, sa mga PNP? Binabayaran sila ng doble-doble na galing sa taxpayer ng mga tao. Ito, yung mga daming sakyan na yan, isa ko papanoorin mo yan, mga yan. Tangina, ang dami-daming may sasakyan.
Maawa ka eh. Kasi parang mga walang pakialam. Di ba? Tingnan mo lang, tumayo ka lang dito. Mga walang pakialam. Pero tayo, kayong mga vlogger, maraming salamat sa inyo. Alam nyo, humahanga ako sa inyo eh. Bakit? Kayo, alam ko may mga pamilya kayo. Pero nagpupunta kayo rito para mag-cover, para sabihin ng mga viewers nyo na mukha kayong mga tanga. Oo, mukha tayong mga tanga. Kasi may malasakit kami sa bansa. Ako, masakit yung pa ako pero pinilit ko. Sabi, hindi nilalangaw ang EDSA. Kung sino ka man na nagko-comment yun sa akin lagi na nilalangaw ang EDSA. Oo, nilalangaw ang EDSA. Pero lahat nandito handang mamatay. Lahat ng andito ay may Diyos. Kaya kami nilalangaw. Si Kristo nga pinagbabato eh. O, di ba? Tanong ko sa inyo, si Kristo pinagbabato. Ang dami-dami nun. Gaya nangyayari sa KOJC. Ako hindi ako maka-KOJC eh. Pero lahat, hinuhusgahan na yung pastor. Diba? Nasaan yung mga religious group? Nasaan yung sinasabi na maka-Diyos? Eh pati kayo, tumatawa kayo eh. Sa pastor eh. Hinuhusgahan nyo na kaagad eh. Bakit hinuhusgahan yung tao? Eh hindi pa nga na papatunayan. Tapos pag nagtanim sila ng mga tao na human trafficking daw, mahiniwala hindi yung mga tanga. Yan yan si Kimbo. Isa-isahin natin. Sige, sir. Komunista yan noon pa. Tapos kung makapagtanong sa BP, bastos. Diba? Lahat sila mga bastos eh. Buto na lang, meron tayong isang congressman Marcoleta na mahusay, na may puso din. Kagaya yung mga vlogger, kagaya ng pupunta dito. May mga puso yan. Ang masasabi ko lang, sa pag-uwi ko, saka kahit na bukas mamatay na ako, bumamatay ako, mailigtas lang yung bansang Pilipinas kasi nakakaawa. Walang patutunguhan to. Pag tumagal yung Marcos na yan, maniwala kayo sa akin. Lahat na maguulam sa mundo, ulamin ako, hindi ako tatablan yan. Pero isa lang sinasabi ko sa inyo, pag tumagal yung Marcos na yan dito, walang yung mga apo nyo, mga susunod na henerasyon, kawawa. Sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo yan, kawawa. Kawawa yung mga apo-apo nyo. Bakit ako andito? May maliit pa akong anak. Yung Marcos na yan, gusto gere. Dati ang bases natin 17 lang, naging 18, naging 19, ngayon 21 na. Kaya yung gusto pa nila sakupin ng Davao para lagyan ng bases. Lahat ng mga vlogger ng mga Marcos, sinahamon ko kayo sa susunod. Sabihin nyo kung saan ang place. Magtulong-tulong kayo, gano'n kayo kadami. Hinahamon ko kayo. Kung ano man yung mga pinopost nyo, sige. Friendly discussion lang dito. Libo-libo kayo, ako mag-isa. Sasabayan ko kayo. Kasi yung pag nababasa ko minsan tumadaan sa feeds ko yung mga vlogger ng Marcos, nakakatawa eh, nakakaawa eh. Yung mga followers nila, syempre, parang akala mo ang gagaling. Sila nag-uusap eh. Pag nag-comment sila ng gano'n, like nila. O, minsan pag may nag-negative comment sa akin, may magla-like na kamag-anak ko na maka-Marcos, natatawa na lang ako eh. Hindi sila mag-comment sa post, pero hanap sila nakadamay nila. Ganyan sila. Kung talagang malakas nilang loob nyo, magsalta kayo rito sa EDSA. Itong EDSA pong to ay welcome kahit sa mga anti-Marcos. Magsalta kayo rito, mag-friendly discussion tayo. Para malaman ng tao, sila huhusga kung sino yung tama at sino mali. Alam nyo, pag tumagal pa yung Marcos na yan hanggang 28, nakakaawa. Hindi natin sinasabi na may maupong sino. Yung iba sinasabi, ayaw din kay Sara Duterte, kay BP, kasi Duterte. Hindi magpaupo kayo ng iba. Kasi talaga yun ang pinag-uusapan po natin dito, adik po yung presidente. Adik po. Ngayon, kung ginagamit yung kokote nyo, bakit yung mga hamon namin na magpa-hair follicle test hindi magawa-gawa? Mr. President, kung talagang hindi ka adik, magpa-drug test ka. Eh wala eh, ginagawa mo buo pa birthday party eh. Alam nyo, Mr. President, sinasabi ko sa inyo, wala kayong malasakit sa bansa. Kahit na siguro mapanood niya to, tatawadan lang niya, ngingitian lang niya eh. Basta ang tao, ang puso maitim, wala na yan, hopeless na. Nadidiktahan pa ng isa pang demonyeta. Hopeless na. Ako ayoko sa tao yung para mag-curse na buti mamatay na yan. Ayoko nang ganun ho. Kasi Diyos lang ang may karapatan para humusga sa atin. Pero sa ginagawa nyo sa libo-libong mamamayang Pilipino, sinasabi ko sa inyo, sa impyerno ang bagsak nyo. Maniwala kayo, kahit na sa impyerno ko pumunta, sabay-sabay tayo doon. Maniniwala ako, Mr. President, magkikita-kita tayo doon sa impyerno. Naniniwala ako.
100% kasama kita doon. Ang sama-sama nyo eh. Pinagloloko nyo yung mga tao eh. Pati yung matatalino dati na bobo. Sa totoo lang, marami kong kilala nakapag-aral, matatalino na bobo. Dahil lang sa pagsunod sa lintak na adik na yan. Dati, ang mahihirap pag-adik, pupuntahan sa bahay. Diba? Kukunin ka agad. Ngayon sinasabi na mismo na yung nagpapatakbong leader sa bansa, adik. Wala magawa yung PIDEA, wala magawa yung PNP. Wala, tameme. Jesus Mariosep. Alam nyo, PNP, Armed Forces of the Philippines, lahat, Marines, Navy, yung taong bayan po umaasa na magiging kakampi namin kayo. Please lang, kung meron pa pong natitirang puso sa inyo, nagmamakaawa kami, mag-isip-isip po kayo. Hindi, imposibleng wala kayong alam sa nangyayari. Mga PSG, imposibleng hindi nyo alam yung pinagagawa ng presidente at ng first lady. Imposibleng hindi nyo alam yan. Ngayon, kung sweldo lang ang hapon nyo, mag-aambag-ambaga kaming vlogger, magtatawag tayo, mamalimos tayo. Nagagawa nyo ba, pinapakain nyo sa mga pamilya nyo galing sa kawalang iyan? Yung mga general ngayon, nagagawa nyo pa na ang gagara ng kotse nyo, pero yung pinapakain nyo galing sa mga kurakot. Sa kayo nakakita na pag-upo na pala ng presidente, sunod-sunod na nanalo sa loto. Sunod-sunod eh. Dati hindi po nangyayari yan. Ngayon lang. Kung babaybayin nyo yung history ng Pilipinas, walang nangyayari sunod-sunod ang tumatama sa loto, ngayon lang. Saka ako naaawa sa mga simpleng sidecar driver. Nakikita ko hihinto pa para tapos hindi nila alam yung jackpot na naiipon, sila lang kumukuha. Kawawa po yung bansa, sa totoo lang, kawawa. Ngayon, kung di kayo niniwala sa amin, di sige, supportahan yung adik na yan. Nasaan nyo yan? Dati yung mga matatalino, pagka-adik, ang galing mag-comment. Adik yan, ikulong na yan, bitay na yan, simpleng tao hinuhusgahan. Kaya no, kumot leader ng bansa at kumot himudpwet sila, hindi nga makagawang magpa-hair follicle test, ganyan pa, diba? Kayo tanungin ko, diba? Common sense lang ginagamit, diba? Kumbaga, hinahamon natin na magpa-drug test o hair follicle test, hindi pa magawa. Saka may balita ko na yung asawa daw niya nagbubudo. Alam niyo ba yung budo? Kumbaga, may parang session sila. Kaya siguro ganyan yan eh. May mga session sila, may nagkasayan sila, meron sila mga parang ritual. Eh, demonya po talaga. First lady, demonya ka pala eh. Lahat ng mga kinukuha mo mangkukulam, pakulam mo ko. Sige nga, hinahamon kita. Takot Biyernes na yun, paano ba? Lahat na mangkukulam, kahit yung mangkukulam mo, important pa. Hinahamon kita, magtulong-tulong sila. Ngayon sinasabi ko sa inyo, sa hindi nakakaalam, may ritual yung mga yan. Kaya pala ganyan ugali niyan. Kahit na hindi nakasingkot, nanlalaki yung mata. Pero ang advice ko lang sa inyo, sa first couple, sa first family, malayo pa po tatakbuhin ninyo. Sana po magbago na tayo. Hindi naman po kami nagingit-ngit dito para kung ano man. Ang inaano namin yung malasakit sa bansa. Napapaghulihan na po tayo eh. Kaya nga po binoto yung Marcos eh, kasi akala sabi murang bigas, mura lahat, yung lahat yung ng gobyerno mababalik. Hindi ho eh. Tanyo yung naiya. Binenta pa, magiging private na. Hindi po ba? Napamura talaga. Lahat, yun pa, yung terminal fee. Pero pa yan, meron pa sila ibibenta. Hindi ko lang masabi eh. Meron pa sila ibibenta. Lahat na lang binibenta nila. Kung tutusin, sayang eh. Magaling pa ata si Pinoy dito, kay Bongbong Marcos. Siguro po, bago po tayo magtapos, muli, pinapasalamatan ko yung mga vlogger. Tapos, yun lang, wag natin kalimutan magdasal sa Diyos. Naniniwala naman tayo na walang imposible sa Diyos. Mr. President, happy birthday. Hinay-hinay lang sa singkutan. God bless.